Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 6 na loose firearms kusang isinuko ng mga residente sa UP Maguindanao del Norte. Gun runner arestado sa Batangas, 3 loose firearms na sabat ng CIDG. Mungkahing buwagi ng 4-piece, kinontra ng DSWD. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sa layuning patatagin ang kapayapaan sa rehiyon, 6 na loose firearms ang kusang isinuko ng mga residente ng UP Maguindanao del Norte noong Agosto 5. Isinagawa ang formal na turnover sa Joint Peace and Security Team o JPST sa Barangay Ganase sa pangunguna ng Joint Peace and Security Committee o JPSC at JPST Operations Centers o OPCAN. Ang mga armas ay isinailalim sa pangangalaga ng 57 Infantry Battalion na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Aaron Lumabaw para sa wastong disposisyon sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons Management Program. Ayon kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., mahalaga ang programang ito lalo na't papalapit na ang kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Anya, layunin ng hakbang na ito na matiyak ang mapayapa at kapani-paniwalang halalan sa rehiyon. Arestado ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang isang hinihinalang gun runner sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Batangas nitong Biyernes, Agosto 1. Nasamsa mula sa sospek ang 2 caliber 5.56 rifles, isang caliber .22 rifle at kahong-kahong bala na tinatayang nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Ayon sa CIDG, plano sanang ibenta ang mga ito sa black market. Malaki ang hinala ng mga otoridad na smuggled ang mga nasabing armas kaya't kabilang ito ngayon sa masusing paiimbestigahan. Patuloy ding tinutugis ang isa pang sospek na umano'y taga Candelaria, Quezon at kasabwat sa operasyon. Ang naarestong sospek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Kontra ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa panawagang itigil na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece. Ayon kay DSWD 4-Piece Program Director Gemma Gabuya, walang rason para buwagin ang programa dahil napatunayan umanong nakatulong ito sa pagbaba ng poverty incidence sa bansa. Dagdag pa nito, nasa 3 milyong Pilipino ang natutulungan ng programa na maiahon mula sa kahirapan. Hindi lamang umano basta cash dole out dahil parte ng kondisyon para makatanggap nito ay dapat nakapag-aral ang kanilang mga anak at regular na bumibisita sa health centers. Kamakailan nang iminungkahi ni Senator Erwin Tulfo ang pag-abolish sa 4-piece at palitan ng lump sum livelihood fund dahil mas gusto umano ng mga benepisyaryo ng puhunan para sa pangkabuhayan kaysa buwanang ayuda. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.